Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at gayon na rin kay Teodoro Alonso, kay Ralph Magno, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Shobal Sopnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga future benefits at gayon na rin sa mga shoutout. Pag-usapan nga natin ang import ng San Miguel Beermen na si Benny Botwright na alam naman natin na tumulong sa San Miguel Beermen upang makuha ang kampyonato sa Commissioner's Cup. Ang bad news nga lang matapos ang kanyang serbisyo o ang kanyang kontrata sa PBA sa San Miguel Beermen. Ito na, at binigyan na nga siya ng kontrata ng China dito nga sa kanilang liga sa CBA o Chinese Basketball Association. Alam naman nating lahat na matagal-tagal pa nga ang Governor's Cup at gayon na rin ang Commissioner's Cup. Kaya naman itong si Benny Botwright ay pumayag ng pumirma ng kontrata dito sa China sa kanilang liga. At paniguradong mas malaki ang bigay dito sa China kumpara naman sa PBA, kaya naman mukhang 50-50 pa si Benny Botwright kung makakabalik ba siya muli sa Commissioner's Cup o kaya naman sa Governor's Cup as import ng San Miguel Beermen. At bukod pa nga doon yung usap-usapan noon na gusto ngang kunin ng SBP itong si Benny Botwright as naturalized player ng Gilas Pilipinas, mukhang hindi pa magkakatotoo. Kung atin niyang babalikan ay dalawa silang pinagpipilian, si Taylor Bay at ito nga si Benny Botwright, in case na hindi na nga kaya maglaro ni Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na tumatanda na rin si Justin Brownlee at siguro pagtungtong ng 40 ni Justin Brownlee ay maaari na tong magretiro sa Gilas Pilipinas. Ngunit sa ngayon nga ay mukhang mas nauna pa itong China na makuha itong si Benny Botwright at mukhang maganda ang bigay nilang offer dito kay Benny Botwright. Sayang nga lang yung galing ni Benny Botwright na ipinamalas niya sa PBA sa San Miguel Beermen kung magagamit niya lamang sa CBA at gayon na rin sa national team ng China at hindi nga siya mapapakinabangan ng Gilas Pilipinas as naturalized player. At sa China kasi ay mabilis lang ang naturalization process, kagaya na lamang ng nangyari dito kay Kylie Anderson na agad-agad ay na-process ang kanyang naturalization, kaya naman naging naturalized player siya ng China sa FIBA World Cup. Malamang ganun din ang mangyari kay Benny Botwright kapag kukunin siya ng China as naturalized player. At hindi rin malabong mangyari na magkatapat sila ni Justin Brownlee, posibleng sa Asian Games at gayon na rin sa mga laban sa FIBA Asia Cup. Nagsimula na nga ang unang laban ng Barangay Ginebra sa PBA All Filipino Cup at kontra nga ito sa Rain or Shine. Ang bad news naman ay hindi nga nakapaglaro ang kanilang star player na si Scottie Thompson dahil ayon nga sa mga report ay masakit daw umano ang likod ni Scottie Thompson, kaya naman minabuti na lamang ng management ng Barangay Ginebra na hindi muna paglaruin itong si Scottie Thompson. Samantalang spotted naman itong si Justin Brownlee na sinusuportahan ng kanyang kupunan na Barangay Ginebra kahit nga hindi muna siya makakapaglaro sa All Filipino Cup. At naging maganda naman ang panimula ng Barangay Ginebra kontra nga dito sa Rain or Shine at first quarter pa nga lang ay talaga namang ipinakita nila ang lakas nila sa Rain or Shine. Halos dikit nga lang ang naging laban simula nga first quarter hanggang umabot ng third quarter ay maganda ang bigayan ng puntos ng Barangay Ginebra at ito ngang Rain or Shine na talaga namang wala ngang gustong magpatalo, ngunit mas angat pa rin dyan ang Barangay Ginebra at talaga namang total motivated ang mga players ng Barangay Ginebra at lahat nga ay halos umi-score. At sa sobrang init nga ng naging laban ay nagkaroon pa ng kaunting tensyon sa pagitan nga ni Bo Belga at gayon na rin itong si Jamie Malonzo. Muntik na kasi silang magsuntukan at dito nga makikita natin na nag-aagawan talaga sila ng bola. Alam naman nating lahat ang ugali ni Bo Belga at hindi nga ito magpapatalo at dito nga makikita natin na talaga namang pinoprotektahan niya ng mabuti ang bola dito nga kay Jamie Malonzo, samantalang ito namang si Jamie Malonzo ay nagpipigil nga dahil meron pa nga siyang nangyaring issue sa kanya at ayaw na nga niya yung dagdagan. At ito nga si Bo Belga matapos nga ang pakikipagtalo niya kay Jamie Malonzo ay na-warningan na naman dahil nagmumura daw siya ayon sa referee. Ngunit nagpaliwanag naman itong si Bo Belga at hindi daw siya nagmumura.
At matapos nga ang naging mainit na laban at nagkaroon ng kaunting tensyon bandang huli ay nakuha pa rin ng Barangay Ginebra ang panalo sa rain or shine sa final score na 113-107. 1-0 na nga ang record ng Barangay Ginebra sa PBA All Filipino Cup. At eto nga si Jamie Malonzo ang masasabi nating tumulong talaga sa Barangay Ginebra upang makuha ang kanilang unang panalo. Kahit nga makikita natin na namamaga pa ang kanyang mata ay talaga namang ipinakita ni Jamie Malonzo na babawi siya sa Barangay Ginebra. Nagpamalas kasi itong si Jamie Malonzo ng hot shooting pagdating sa mga tira sa labas o sa 3 points. Dito nga makikita natin na walang sumasablay sa mga tira ni Jamie Malonzo at sobrang motivated siya na ipanalo ang unang laban ng Barangay Ginebra kontra nga dito sa rain or shine. At eto nga si Jamie Malonzo ay kumamada ng 32 points, 8 rebounds at 4 blocks. At nagsalita na nga itong si Jamie Malonzo sa pinagdaanan niya ng iskandalo o yung pambubugbog na nangyari sa kanya. Sabi niya nga it stopped, ngunit sinabi niya rin na nag-focus talaga siya sa laro at ipinakita niya sa Barangay Ginebra ang kanyang pwedeng gawin upang tulungan ang team na manalo. At masayang masaya din si Coach Tim Cone dito kay Jamie Malonzo sa kanyang ipinakitang magandang performance sa Barangay Ginebra. Sa kabila nga ng mga nangyari kay Jamie Malonzo ay talaga namang focus siya sa paglalaro sa Barangay Ginebra, kaya naman tuwang-tuwa si Coach Tim Cone. Nagbigay din ng mensahe itong si Justin Brownlee sa kanyang team na Barangay Ginebra sa pagkakapanalo nila sa rain or shine. Message for your team. Yeah, man, these two playing hard, man. I think they're doing a great job. They get practicing hard and tough. And yeah, man, I'm really support. And yeah, going there for it. Let's be honest. Thank you. At sa ibang balita naman, lumabas nga ang totoong motibo ni Coach Tim Cone sa kanyang plano sa Barangay Ginebra at gayon na rin sa Gilas, Pilipinas. Kung atin kasing mapapansin ay puro halos karamihan siguro ng mga players ng Gilas Pilipinas ay nanggaling sa SMC, partikular na sa San Miguel Birmen at lalong-lalo na sa kupunan ng Barangay Ginebra na kinabibilangan nila Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Japet Aguilar at itong si Justin Brownlee. At idinagdag niya pa ang dalawang players na bagito ng Barangay Ginebra na si Donald Gamaro at si Rafael Cu. Meron pala talagang plano itong si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas at gayon na rin sa Barangay Ginebra. Ngunit yung pinaplano naman ni Coach Tim Cone ay parehong makakabuti sa Gilas Pilipinas at gayon na rin sa kanyang hinahawakan na team na Barangay Ginebra. Dito nga makikita natin na kasama sa practice ng Gilas Pilipinas noon si Donald Gamaro at itong si Rafael Cu na parehong bagito o parehong rookie ng Barangay Ginebra. Nagpaliwanag naman si Coach Tim Cone kung bakit sinama niya sa Gilas practice ang dalawang player ng Barangay Ginebra. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone ay gusto niya ay mamotivate palalo o mapalakas palalo ang player ng Barangay Ginebra na si Rafael Cu at si Donald Gamaro at gusto niya ay ma-expose ng mga ito sa Gilas Pilipinas. So maganda talaga ang plano ni Coach Tim Cone na bukod sa paglalaro sa Barangay Ginebra, gusto niya yung mga players niya ay ma-expose din sa national team. Halimbawa na lamang ay kapag biglaang magpatawag ng players ang Gilas Pilipinas ay pwede na siyang kumuha sa Barangay Ginebra na meron ng exposure sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ganyan ang ginagawa niya sa mga players niya sa Barangay Ginebra na gusto niyang ma-expose din sa Gilas Pilipinas. Kaya naman isinama niya sa Gilas practice itong si Rafael Cu at si Donald Gamaro dahil gusto niyang ma-expose ito sa national team at hindi lang sa Barangay Ginebra. At kagaya na lamang ng ginawa niya dito kay Kai Sotto na ipinakita niya o inilabas niya ang totoong galing ni Kai Sotto. Sobra kasing minotivate ni Coach Tim Cone itong si Kai Sotto, kaya naman lumabas talaga ang totoong lakas ni Kai Sotto at nagamit talaga ni Kai Sotto ng todo ang kanyang height na 7-footer. Si Coach Tim Cone lang pala ang magiging susi upang mailabas ni Kai Sotto ang kanyang confidence. Kaya naman ngayon sa Japan B-League sa kupunan niyang Yokohama, itong si Kai Sotto ay naghahalimaw na at nagbibigay na ng mga puntos o tumutulong na sa kanyang kupunan sa Yokohama upang umangat sa standing ng Japan B-League.